Ito ang kwento tungkol sa isang mabutihing tao. Ang bida natin dito. May isang panahon, hindi pa naman matagal na nakalipas, may nakatirang isang mabutihing tao. Marami siyang good works. Bigay dito. Bigay doon. Serbisyo dito. Serbisyo doon. Good works dito. Good works doon. Subalit, katulad ng lahat, meron rin siyang kahinaan. At ang kahinaan niya ay wala siyang oras para sa adorasyon. Busy siya lagi sa oras na yan. Hindi niya maintindihan ang kahalagahan nito. Ano lang ba naman ang ginagawa diyan, kundi ang simpleng gawa ng pagsasamba sa Diyos. Kahit sa isang beses lamang bawat buwan. Wala pa rin siyang oras para diyan. Ayaw niyang makilahok. Ayaw niyang sumali. Busy siya lagi. Marami naman siyang magawang good works kesa diyan. Isang araw, dumating na rin ang panahong katapusan niya sa lupa. At sa dami pa naman ng good works na naisagawa niya, naparating si San Pedro at binigyan siya ng isang matamis na pagbati. Maligayang pagbati, brother. Pwedeng-pwede ka sa langit. Sa dami ba naman ng good works mo? Paano ka ba naman hindi matanggap dito? Ngunit meron tayong problema, Brad. Ano po ang problema, San Pedro? Tanong ng bida natin sa kwento na ito. Nagpahayag si San Pedro. Pwedeng sabihing problema. Pwede rin sabihing hindi. Pwede namang sabihing nakakasaya. Pwede rin sabihing nakakalungkot para sayo. Pwede rin sabihing para sa kabutihan mo ang gagawin sayo. Pwede rin sabihing hindi. Dahil gusto rin namang matupad ang kagustuhan mo, at yung ayaw mo ay hindi naman pipilitin sayo. Alam namin na ayaw mo ang adorasyon. Ang problema ay yan lang din ang labis na ginagawa namin dito sa langit. Hindi na kailangan ang marami sa mga good works na gawa sa lupa dito. Dahil wala namang nagugutom. O nauuhaw man. Wala nang nagkakasakit. O may pangkailanganing material pa man. Kontentong lubusan na ang lahat dito. Masayang masaya na kami. At ang labis na lamang sa gawa namin dito ay ang pagbibigay ng pagmamahal sa daang adorasyon o pagsasamba sa Panginoon. Di ba yan ang ayaw mo? Sa lupa, isang beses lang sa bawat buwan. Ayaw mo na. E paano pa para sayo? Yung araw-araw na gawain ito dito, na magpakailanman. Bakit ka papatuloyin dito sa lugar na ang ginagawa ay ang ayaw mo? The end. Oops, paano ba natin mapayagang hindi ka nais-nais ang katapusan? Kaya meron tayong chapter 3 and 1/2. Nagising ang ating bida. Panaginip lang pala. Salamat naman. May malaking aral ang natutunan niya. Simula ngayon, sasali na siya sa adorasyon. At ito ang masaya nating kwento tungkol sa ating bida. Ang mabuting tao. The end. Oops, hindi pa pala tayo tapos. Kailangan rin natin makita ang mga kasulatan sa ating banal na Biblia
tungkol sa adorasyon sa langit. Sa Isayas 6 na kapitulo, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, banal, banal. Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sa Revelasyon 4 na kapitulo, at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay, na nilalang sa nakaupo sa trono, na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Sa Revelasyon 5 kapitulo, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay, na nilalang ang isang korderong nakatayo. Nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa ay may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon sapagkat pinatay ka. At sa pamamagitan ng iyong dugo, ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika, at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri, at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Sa nakaupo sa trono, at sa kordero, ang papuri at karangalan, kaluwalhatian, at kapangyarihan, magpakailanman. At sa mababasa rin natin tungkol sa mga pag-adorasyon, o pagsasamba ng mga kaanghelan sa langit. Sa Lukas 2 kapitulo, sa Revelasyon 7 kapitulo, sa Nehemias 9 na kapitulo, sa Salmo kapitulong 103, sa Salmo kapitulong 148. Ito ay sa mga iilan na nakasulat sa Biblia tungkol sa adorasyon o pagsasamba ng mga kaanghelan. At ito rin ang ginagawa sa adorasyon nocturna Filipina habang tayo ay nasa lupa pa, na ipagpapatuloy pagdating sa langit. Kaya ang sigaw ng pagbati ng mga adorer, sambahin ang Panginoon magpakailanman.